Good morning po, Cathy Cruz from DZXL, ang ating katipunan every Sunday, and tuklasing natin dahil. Siguro pwede rin magsagot dito si Mamalu. But basically, ang question ko goes to Sir Martin. Sir Martin, I'm just wondering kasi parehas na gusto silang i-impeach ng base sa survey. Pero ang question ko lang, ano ba ang nag-trigger dito? Is it dahil nahihirapan na ang taong bayan? Gutom ba ang taong bayan? Kung bakit hindi maganda o pupunta na ang taong bayan sa impeachment pag makatanggal sa kanila? Thank you, Ma'am Cathy, for that question. Yung gaya po sabi ko po kanina, nung ginawa po namin yung survey last week, wala pa po yung grounds for impeachment. So it's in general po. And nakikita po talaga namin dito. Well, there's an effect of the flood control concern issues late last year even now. But it's really more of, kung titingnan po natin yung drivers po na impeachment for both top leaders po natin, it's really more of the failure to deliver what was promised. Again, as I mentioned po kanina, it's not based on any grounds of impeachment kasi ginawa po namin yan, hindi pa po nag-file ng impeachment against our president. So it's really more in general. And kung titingnan po natin ng data, it's the failure to deliver what he promised to us. So ibig sabihin po nito, gaya po na nakita po namin sa Trust and Satisfaction Survey, mababa po ang satisfaction and mataas ng dissatisfaction ng publiko po namin. Pero dun sa survey ninyo, Sir Martin, bakit po itong sila Ramon pumapasok sa eksena? Bakit po tila mas pinagkakatiwalaan para nila ito kaysa dun sa yung successor base sa konstitusyon natin? Ibig sabihin, wala silang tiwala dun sa susunod na successor just in case. Magandang question po yan, Ma'am Cathy. Nung tinanong po namin yun, of course, nakalahat din naman, nandito po yung gumawa ng aming questionnaire. Nakalahat din naman po doon na may, gaya po na sabi ni Professor Madu and the Attorney Sisol, ay meron po talagang succession po sa bansa. But what if tinanggal po yan? Sino ang gusto nyong maging caretaker? Kasi lumabas po yung concept ng caretaker before eh. But of course, we need to follow the Constitution. But nilagay po namin yun sa caveat. At lumabas ang open-ended, si VP Lenny po ang napipili po nila. If lumabas, worst comes to worst, nagkaroon ng caretaker po ang bansa. So siya po yung lumalabas. And yung natanong niyo po yung trust and satisfaction rating po ng ating Senate President, wala pa po siya sa majority ng Pilipinas. We ran a survey last week ng December, wala pa po siya sa majority. And mababa din po, of course mababa pa din ang awareness ni Speaker T. Mababa din po ang satisfaction and trust for the current speaker. So that's why they chose and opted for people that they know that can deliver. So doon po pumasok yung pangalan ni VP Lenny at ni Boss RSA and even si Boss MDB po ng PLDT. Kay Mamalu. Mamalu, medyo marami pong issues ng taong bayan sa kahirapan. Patuloy yung pagtaas na bilihin, mga public utilities, kuryente, tubig. Medyo konti na lang yung para bang ang dami ng rason kung bakit makikita natin sa social media and even sa public kwentuhan sa baba na walang mga politiko. Parang talagang unsatisfied ang tao sa current administration. Pero bakit nananatili pa rin na nandyan? Meron bang may humahawak ba outside force kung bakit nandyan pa sila? And bakit po nananatili na tahimik at tila nakakapit pa rin yung armed forces natin despite yung ating mga retired and even active, some of them or most of them tahimik lang, pero nakamatsyag. So medyo, ako po personally, naaalarma po ako, pero ang nakikita ko po dito, parang ang taong bayan, nag-aantay din. Nag-aantay din, and hindi katulad dati, sugod lang ng sugod. Remember yung PDAF? Ang dami-daming nagpunta dun sa rally sa Luneta. Ngayon, marami
namin pero hindi matatapang. At parang nag-iintay, merong iniintay na hindi ko alam kung ano. Pero very obvious na yung hindi na satisfied sa nangyayari sa sitwasyon. Ang nakakatakot dito, baka magkaroon ng disobedience ng citizen. So, ano po yung nakikita nyo, vision nyo sa hinaharap natin if we will stay like this? Well, ako naniniwala yung template ng EDSA 1, EDSA 2, napakahirap ma-achieve today. Bakit? Dahil sa social media. Ang tao ayaw lumabas, ayaw magmarcha, gusto manood. At readily, live stream. Pero pag tinignan mo ang bawat post, galit. No? Yung galit ng tao is, na-measure namin dun sa fourth quarter, nasa 68%. Galit sila. Bakit sila galit? Dahil wala silang, they cannot depend on any politician. So, it's a total lumping everyone to kayo corrupt. Kaya sinasabi ko dun sa mga politiko, kailangan ng bagong campaign architecture kasi kung tumayo kayo sa entablado at sinabi niyo hindi ako corrupt, aalis ang tao. Kasi by now, pag sinabi mong I am a politician, equivalent to corruption. Yun ang napakahirap. Pangalawa, makikita mo naman walang ginagawa sa House of Representatives. Sino lang yung tumatayo? Yung first termer na neophyte na hindi nag-benefit dun sa sistema. So, nakita naman natin kung anong ginawa kay Kiko Barsaga, nakita natin yung ginagawang demolition kay Leandro Leviste, parang yung dalawa lamang, at saka siguro yung si Congressman Eli ng Manggagawa, ang nakikita mong consistently, meron si Congressman Unga, consistently sa budget, no? Si Arice tumatayo. Pero ilan lang. Mabibilang mo sa dalawang mong kamay. So kung ikaw ang botante, ang sasabihin mo, sandali, magtatrabaho na muna ako para meron akong pampakain sa pamilya ko. Tsaka lang muna kayo. Wala naman akong maasahan sa inyo. Pagkatapos nakita natin sa GAA 2026, ang AIX at ang MAIP lumaki. Di ba? So, anong gagawin dyan? Sino ang bibigyan na naman? So that is a big question. Pag naghanap ka ng katulong these days, sasabihin sa'yo, kasambahay, sasabihin these days, magkano ang sweldo? Kasi mas malaki pa ang matatanggap mo sa ayuda kisa magtrabaho ka. So we're creating a generation of lazy individuals because of this ayuda. So marami tayong systemic ang problema. So nakikita ko ang taong bayan, parang bahala kayo sa buhay nyo. Kayo naman ang nag-corrupt. Ibalik niyo yung pera namin. Ganun yung mga at nakakatuwa dahil pinag-uusapan. Ako doon na lang nung Pasko, siguro, ang usapan sa table, ano ba naman yan? Si ganito, corrupt, ito na ang nakita, ito ang kinita. So, kung dati, na-mention mo yung PDAP, nasa milyon, tayo bilyon at trilyon. Yung 3 years is 1.5 trillion. So, mag-iisip ka, sana na-build better more, di ba? Sana natuloy, kasi ang sabi, suportahan nyo yung unity, may continuity. Kaya nga sabi ko, nabutol tayo sa unity, nabutol tayo sa continuity. Saan pa tayo mabubutol? Di ba? So, ang taong bayan, parang ang feeling nila, ayaw na namin sa inyo. Sa tingin ko, naghihintay ng bagong muka. Naghihintay ng matapang na kayang bumangga. Kasi tingnan nyo, pag in-analyze nyo si Kiko Barsaga at saka si Leandro Leviste, they won July, proclaimed July. They hit national consciousness October, November, in 5 months. A congressman has never done that. In 5 months, you are now in the national consciousness of voters. So, ergo, pag sinabing Pasig, uy, sana si Vico tumakbo.
So makikita mo, naghahanap sila ng bagong mukha, ng bata. Kaya kailangang tandaan ng mga politikong tatakbo. Ang Gen Z is 60% of the total registered voters. So definitely in 2028, we will see new faces. Kung dynastic man yan, new faces. Diba? So, napakahalagang tingnan siguro sa media yung pulso ng bayan. Kasi pwedeng tahimik, pero on their own, gumagalaw. Last note na lang, ma'am. Last question. I don't know if you're aware of yung libro ni George Orwell, yung 1984. Is it happening right now? Yes. That one is happening. Meron pang isa yung Animal Farm. Yes. So, it's funny. You have to reread That's a it. very good, especially to the media.